Sa iba pang sunog, pinayagan na makapasok ang mga miyembro ng media sa nasunog na Grand Central Mall sa lungsod ng Caloocan. Kitang-kita ang lawak ng pinsala ng mahigit 3 araw na sunog. Mula sa Caloocan, nakatutok, live din ito, si June Veneracion. June! Ako Mike, tama ka dyan. Alam mo, napakatindi at napakalawak ng pinsala sa loob ng Evergotesco Grand Central. Yan ang aming nasaksihan ng pinapasok ang media kanina dito sa nasunog na mall. Napakadelikado rin daw, kaya hindi rin daw papayagan ang lahat ng mga tenant na makapasok sa loob. Madilim ang paligid. Nagkalat sa sahig ang mga basag na salamin at iba pang sunog na bagay. Kahit saan kami tumingin, pawang mga bakas ng sakuna ang aming nakita. Ito ang iniwan ng mahigit 3 araw na sunog sa loob ng Evergotesco Grand Central. One reason bakit inalaw ng management na maipakita sa media kung ano ang meron sa loob is para maiwasan yung mga sabi-sabi sa labas na meron pang safe na puntahan sa loob. Sa ground floor lang kami pinayagang magpunta. Napakadelikado raw kasi sa iba pang bahagi ng mall. Makikita ang mga nakalambiting bakal na pwedeng bumagsak kapag nagkaroon ng paggalaw. Sa lakas ng apoy, pati ang aluminum na nakabalot sa mga poste, nabutas. Ang bakal na yan is made of aluminum. Ang temperature po diyan na magtunaw yan is around 1,220 degrees Fahrenheit. So ang temperature ng kahoy na mag-start masunog siya is 450 degrees Fahrenheit lang. So halos doble ang init na yan. Sa tansya ng Interagency Task Force na naatasang mag-imbestiga sa insidente, 80 hanggang 90% ng buong mall ang nasira ng sunog. Ilang metro mula rito sa ang kinatatayuan ng pinaniniwala ang lugar kung saan nagsimula ang apoy. Dito ngayon nakafocus ang mga eksperto mula sa Interagency Task Force. At sa mga sandaling ito ay patuloy ang kanilang pangangalap ng ebidensya, patuloy yung processing dun sa lugar na yon. Tinatayang aabot daw ng 4 na araw pa bago matapos ang processing na ginagawa ng mga eksperto. Dun malalaman kung ano ang posible naging sanhi ng sunog dito sa mall na ito. Hinihimay ng mga eksperto ang lahat ng mga naabong bagay. Hinihiwalay ang mga maliliit sa malalaki. Nagsasagawa rin ng assessment ang mga taga-City Engineering Office ng Caloocan para malaman ang estado ng estruktura. We're conducting the inspection sa mga main column biga. Kasi sa tingin namin, talagang dangerous ano. So, condemn na to. Dahil sa panganib na nakaamba sa loob ng mall, humihingi ng paumanhin ang management ng Evergotesco sa mga tenant na ilang araw nang naghihintay na makapasok. Sa oras na ito, as recommended by the DILG, hindi na po tayo safe pumasok. Pero sabi ng mga tenant, sabi na sunog na, gusto lang namin makita yung pwesto namin. Yung repiran ko po may natitira pa po eh. Nandun pa po yung cabinet ko eh. Kaya gusto ko pong makapasok. sa labas ng mall, isang lalaki na pagkamalang snatcher. Bugbog sarado ang kanyang inabot. Hirap magsalita ng aming makausap dahil sa dami ng tama. Sabi mo sa akin, aray. Ay boy, talaga. Lumapit po ako. Dahil pa po kailan at tumito po ako, tiwala po ako eh. Sabi sa akin, mandurukot ka raw. Hindi po sir, magtatawag po ako. Sabi ko, wala pang ulam. Bigla pong binanatan, may four finger po. Aray po. Ang lalaking ito, na tenant sa mall, ang isa raw sa mga gumulpi sa kanya. Nadikit lang ako. Siyempre nakikiusyoso tayo. Siyempre tenant tayo dito. Kumbaga, naghihintay lang tayo papasukin. Nagkagulo. Nakiusyoso lang ako. Kaya ako nanuntok dyan. Magsasampa raw ng reklamo ang napagkamalang snatcher laban sa mga nanakit sa kanya. Mike, ang mga pinapayagan na makapasok sa mall ay yung may mga pwesto sa mga ligtas sa lugar. Gaya na lang doon sa may harapang bahagi nitong Evergotesco Grand Central Mall. Mike? Maraming salamat, June Veneracion.